Mga sangkay, usap-usapan kasi ngayon itong patungkol sa oil o yaman ng South China Sea na kung saan punong-puno daw po ng oil ang karagatan na yan. At ngayon, mga sangkay, ito po yung pinag-iinteresan ng China kung bakit gusto nilang ma-invade kasama pa po yung sakop ng Pilipinas na karagatan sa West Philippine Sea. Very interesting lang. Kasi nga po, ang China gusto makamkam itong oil. Ngayon itong si PBBM o itong si Bongbong Marcos tinanong regarding dyan about sa oil ng West Philippine Sea at eto po yung kanyang sagot. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Magandang pag-usapan ito mga sangkay kasi napapanahon at eto nga po, papunta po tayo sa napipintong digmaan na sana naman po hindi mangyari. No, kahit ako mga sangkay, naiisip ko yan na sana talaga hindi mangyari sa panahon natin ngayon dahil hindi kakayanin po natin lahat mga sangkay itong papalapit na digmaan kung magkakaroon ng nuclear war. Okay? But anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all, okay? Sa mismong video na to. Sa mga nanonood naman sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito na mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Very interesting. Kasi ito po yung sinagot ni Bongbong Marcos. Ayon po dito, PBBM, tiniyak na gagabayan ang soberanya sakaling magkaroon ng negosasyon. Ayan o, magkaroon ng negosasyon sa joint exploration. Yan mga sangkay, noon pa na pag-uusapan pa, noon pa lamang po ni Duterte, nung close pa sa atin ng China. So yan na po ang pinag-uusapan, magkakaroon ng joint exploration. Actually, mga sangkay, ang China ngayon, nag-umpisa na po na kumuha ng oil sa karagatan na yan at nakita nga po nila na napakaraming imbak ng oil na malaki po ang tulong nito sa kanilang bansa. Ngayon, ito po ang sagot ni Bongbong Marcos. Iba't ibang isyu ang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang West Philippine Sea at charter change. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang soberanya ng Pilipinas sa harap ng isyu ng West Philippine Sea. Ito ang sagot ng Pangulo nang matanong kung pabor ba siya sa muling pagbuhay sa negosasyon sa joint exploration kasama ang China. Uy, ano kayo sagot niya dito? Pagbuhay ng joint exploration sa West Philippine Sea with China. Kasi noon mga sangkay, during the Duterte administration na pag-uusapan ito, at ito po yung rason, marahil mga sangkay, sabi nila, kung bakit hindi po nagkakaroon ng gulo. I don't know kung totoo na walang gulo. Mga sangkay, ang China at Pilipinas. Pero ngayon kasi, nagiging mahigpit si BBM. Ayaw niya na nagugulangan tayo ng China. Kaya naman mga sangkay, makikita po niya makikita natin yung aksyon ng ating pamahalaan ngayon na ibang-iba. No? Yung approach na mismo itong China, nagwawala na po ngayon. So ngayon, ang tinatanong, kung willing ba ang presidente na buhayin muli itong plano na isang joint exploration kasama yung China. Kasunod ito ng nakitang oil field ng China National Offshore Oil Corporation sa South China Sea na tinatayang nasa 100 million tons. Grabe. Anya, ang soberanya ang magiging gabay sa anumang pag-uusap ukol sa teritoryo. The sovereignty and the sovereign rights in our territorial jurisdiction remains key in all of these talks, and we cannot at any point somehow compromise the territorial integrity of the Philippines. Nilinaw din ng Pangulo na hindi naman kailanman nagsimula ng anumang gulo ang Pilipinas. Totoo naman yun mga sangkay. Hindi naman talaga ang Pilipinas ang nanggugulo dyan. Biruin mo, sila nga po yung pumapasok sa teritoryo natin, itong China eh. Kasunod ito ng naging pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na hinihimok ang Pilipinas na huwag gamitin ang South China Sea para magsimula ng gulo. Okay. Parang ang dating tayo patuloy ang magiging key. Mag-a-unlock sa napipintong digmaan. Yun po yung pinapalabas ng China.
Hindi ko alam kung gaano kaseryoso yung China kasi alam naman po natin na ang kanilang bansa ngayon ay nasa rurok ng paglago ng ekonomiya. So, sa madaling sabi, kung magkakaroon ng digmaan pandaigdigan, though may mga nuclear po sila, tatamaan din po sila ng malaking damage. So, isa po sa tatamaan dyan, yung kanilang ekonomiya. Kasi, siyempre, alangan naman manahimik ang Amerika at ang mga kaalyado pang ibang mga bansa, like sa NATO. 'Di ba? Talagang mangingialam yan dyan, mga sangkay, at magkakaroon po talaga ng matinding digmaan sa pagitan ng mga bansang yan, magkakaroon ng nuclear war. Napakadelikado niyan, mga sangkay. Ngayon, so, ito yung ito lang yung hinahanap natin. Kasi, gusto natin na makontrol, magkaroon ng kapayapaan dyan sa West Philippine Sea, nang sa ganun, hindi po tayo madamay kung sakaling puputok ang digmaan. So, possible kaya na ito po ang magiging gateway muli, itong joint exploration ng Pilipinas at China? Para hindi na po sumiklab ang matinding kaguluhan? Well, I don't know of any instance where the Philippines has instigated anything at any point, both verbally or militarily or diplomatically. We were busy. We are busy. We have been busy with running the country and making the best life for Filipinos. We did not begin all of these problems. All of this commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Sa usapin naman ng pag-amyenda ng economic provision ng konstitusyon, sinabi... Okay, so, okay na tayo dito, mga sangkay. Kumbaga, sinasabi po ni BBM na kung ano yung sinasabi ng China na tayo ang magsisimula ng gulo, well, lahat na naman ng ito, hindi tayo ang nangunguna, kundi China. Nakikita naman po natin yung bawat galaw ng China. 'Di ba? Sila po talaga yung gumagawa ng kaguluhan. Ngayon, isa sa very interesting din na topic, no, ay itong charter change. No, pero maliban dyan kasi itong digmaan po talaga, possible po talagang pumutok eh. Possible pumutok at any moment. Kaya medyo, ito po yung malalaking issue ngayon eh. Charter change. Tapos itong West Philippine Sea, kalaban po ang China. Ngayon, pumunta po tayo sa charter change, which is ito po ay makakatulong sa mga Pilipino sa ating ekonomiya. Sabi ng Pangulo na on track ang Kongreso at Senado sa pagtulak nito. We have arrived at a consensus. We all knew how this when this began, how contentious this was. Well, we seem to be going down a common road now between the two houses of. So, sa pagsulong ng charter change, mga sangkay, ayon po kay Bongbong Marcos, hindi natin mapapansin kasi, well, siya naman Pangulo, siya nakakaalam. Pero ang nakikita lang po kasi natin, nag-take po talaga ng action ay ang lower house, yung Kamara, yung House of Representatives. Ngayon nga lang ang Senado, mga sangkay, wala pong pake. Yun ang nakikita ko. Pero sabi ni BBM, on track sila. Dalawa silang kumikilos. Well, he is the president. Alam po niya ang nangyayari. Tingnan po natin. So, that for me is the important thing. Pareho, halos pareho. Wording lang, according to style na lang yung mga differences. Okay, so, eto na mga sangkay. Ang usapin ng charter change talaga ngayon ay napakahalaga kasi gumagapang ang Pilipinas sa kahirapan. At ang isa po sa pamamaraan para lumago ang ating bansa, walang iba kundi ang economic chacha. At palagi ko naman tinuturo to mga sangkay sa live na importante po talaga na malaman ng mga Pilipino ano po itong charter change. Ito po ay para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Kaya nga lang mga sangkay, kung babalikan naman po natin yung topic ng digmaan, ito po yung pinakamatinding usapin ngayon. Digmaang pandaigdigan na at any moment pwede pong pumutok. Ang dami po ngayong posible. Posible ang magpasimula North Korea against South. Posible magpasimula China against Taiwan or China against Philippines. North Korea against Germany. North Korea against Japan or Russia against Germany. Yan po yung mga possible key to unlock the World War III event na I'm praying mga sangkay na hindi po talaga mangyari.
Pero, ganun pa man, lahat ng ito nakasulat sa Biblia, hindi po natin mapipigilan. But we have to pray, mga sangkay, for our country. Pray for our leaders. Guys, nang sa ganun hindi po tayo mapahamak lahat. Ay, nako. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol dito? I-comment nyo po sa ibaba. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ayan po. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Nag-upload po ako dito ng mga propesya sa Biblia. Alright, ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.